Sir, pakipaliwanag nga po sa amin. Nakita namin yung video nyo ni Senator Marcoleta na parang tinatanong niya anong nangyari, bakit nalipat si Bryce Hernandez na hindi siya nakonsulta. Paano po ba usually yung proseso nun? Ano pong nangyari, sir? Wala naman sa rules na ako dapat konsultahin ko siya. Oo naman. Ang Senate President ang may may cargo noon eh. At saka nung gabi na nung September 9, hindi na siya chairman ng Blue Ribbon. Ba't ko siya kukonsultahin? Sa totoo lang, Tito Sen, yun yung sinasabi ko, sinasabi ko kila Marisol kanina. Parang sanay ako na kapag syempre, kung sino nasa majority, yun na yung mas susunod eh. Yes. Diba? So kaya nagugulat kami doon sa kanilang mga speech kanina, Tito Sen. Kaya nga, lalo na nga yung lalo na kapag yung power sa rules mismo ay nasa Senate President. Ano yun wala akong bina-violate na rules doon Yes, It's just a matter of sinunod ko lang kung ano yung mga patakaran na kadalasan kung hindi man sa Senate proper mismo na kung talagang tutusin mahirap naman talaga mag-confine ng tao rito, baka makaalis or whatever, but nevertheless yung kung gusto kong dalhin sa Muntinlupa yun, gusto kong gawin sa PNP Custodial Center, pwede naman talaga eh. Ang importante is still under our legal custody. Okay, so ano yung sagot nyo po dun sa, kasi hindi ko nakita yung buo, no? Ano yung sagot po ninyo dun sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Sabi niya, ang problema kasi nito, yung perception. Baka naman kung sasabihin ng witness next time, ayoko dyan, wala akong tiwala dyan sa mga taga-PNP, doon na lang sa NBI. Kumbaga sila na yung masusunod lagi. Hindi naman siyang hindi naman siya yung pinag-uusapan doon kasi ang kausap ko hindi naman siya. Ang kausap ko yung Speaker of the House Ang Speaker of the House ni-requesta ng Congress ng House of Representatives Oo, Yung House of Representatives sa tingin nila yung witness nila ay kapag sa Senate dinala ay humihiling siya natatakot siya na siya raw ang security niya hindi magiging sigurado. Yung mga ganon, ayun, eto ngayon. Ito ang sitwasyon ko. Hiniram nila yon. Basta ang billing ko sa OSA, pagkatapos ng hearing nila, ibabalik sa amin. Kung saan ko dapat ilagay. Ito ngayon, kung hindi ko pinagbigyan yung request ng House of Representatives, kailangan namin si Mendoza. Sa kanila na, nakakontempt naman sa kanila. Sa tingin mo, bibigay sa amin? Oo, kaya dapat Sa tingin mo, pagka kami nag-request, hindi kami pagbibigyan ngayon dahil hindi ko sila pinagbigyan. Alam mo yun, alam mo, hindi lang ang politika, ang leadership, siyempre meron kang tinatawag na compromise. Of course. Pero ang importante rito, walang na violate na rules, walang nasira. Kasi nga, ang importante mismo, yung tinatawag na you do not lose jurisdiction over the contemnor. Yeah. Di ba? Yeah. Because kahit na, nasa rules din po namin yan, even if the contemnor is detained in any place outside of the Senate, such as Custodial Center, whatever, ganun pa rin. O, tingnan mo, anong ginawa namin na solusyon? Bakit ayaw sa Senado? Tinatakot daw siya. At saka hindi lang yun. Ang sinasabi naman ng iba, baka pagdating sa Senado, magbago statement yan dahil kakausapin ng mga senador. Yun naman ang tintang ng iba, di ba? Yeah. Pero tingnan din nila yung other side. O anong ginawa namin? Ang ginawa ko, nag-usap kami ni Senator Zubiri, pinadala ko sa Pasay City Jail. Okay. Yeah. Tama, yun yung may reklamo pa rin pa sila. At ibig sabihin nung pag may reklamo pa rin sila, ibang usapan na to, nagsasour graping na lang sila. Yeah. Speaking of ibang usapan, pero kung may tatanong pa si Mase tungkol kay former Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Nakita mo ba yan, Mase? Oo, yes. Kasi I understand, sir, na kayo po pala ay tumanggi na i-sign yung request din ni Senator Rodante Marcoleta para isailalim sa Witness Protection Program sina Curly at saka si Sara Diskaya. Pakipaliwanag nga po ito, sir. Ano po yung wisdom?
Una sa lahat, nung binigay sa akin yan ng Lunes ng gabi, nung ako na yung Senate President, may blue ribbon na alam ko na magkakaroon ng change sa blue ribbon kinabukasan. So gusto kong i-konsulta muna yung blue ribbon, lalo na si Senator Lacson, not member naman siya ng blue ribbon. Hindi lang basta siya kakukonsulta ko. Member siya at siya yung magiging chairman kinabukasan. So gusto ko muna tanungin, ang sinabi ko doon bago sila magpapirma, teka muna, pwede kong konsultahin ko muna yan. Bukas natin pag-usapan yan. Yun ang sinabi ko sa nagdala rito. O, isa yun. Pangalawa, kinabukasan, nakita ko, sabi ko, pag-aaralan muna eh. Kinabukasan, nakita ko yung statement ni DOJ Secretary Boying Remulla. Sa kanya naka-address yung sulat. Ang sinasabi ni Boying, hindi lang press release, siya mismo yung in-interview. Hindi ko alam kung kayo yung nag-interview. Sabi niya, you don't walk off laughing at our system because you insist yourself going away with the crime. Diba? Tapos, you won't give it back to the state. Diba? Tapos sinabi niya na we have to follow the established principles regarding the offer of the couple to be state witness. Ang kailangan pala, para mag-state witness ka, pag ganito ang issue, ibalik mo muna lahat ng ninakaw mo. Di ba? Umamin ka, ninakaw mo, balik mo lahat ng ginakaw mo, at tapos yung testimony mo, kailangan kompleto. Hindi kalahati. Yung mga binabanggit ni Diskaya, at saka yung mga sinabi niya rito sa hearing sa Senado, iba mga sinabi niya no sa House. Pagkatapos hindi kumpleto. Meron siya mga binanggit ng mga congressman. Lahat ng congressman binanggit niya na kung sino-sino. Pagkatapos yung mga kasosyo niya at saka yung mga ibang mga politiko na kakilala niya or may nangyari or merong report na kasama nila, hindi niya binanggit. Ngayon, umaangal nga yung mga congressman. Basta na lang daw sila binanggit. Hindi raw nakilala yan. Diba? Hindi naman pwedeng, 67 ba yun? O ilang ba yung congressman siya? So, hindi ganun kadali yun. Ba't naman ako papayag bigla na state witness sila? Yes. Hindi ba? Narinig ko pa yung hearing, napanood ko pa yung hearing na sinasabi ni Mayor Vico Soto na talagang matapakatindi sa pagkasinungaling yung mag-asawa. Paano? Ba't ko naman pipirmahan niya, i-recommend ako mag-state witness? Sige nga, explica nila sa akin. Opo. So, paano mo papayag? So, ibig sabihin pala, kasi sir, sorry, ang understanding kasi namin, pagka state witness, least guilty. So, hindi lang pala yun yung tinitingnan natin, especially sa kasong to. Soli nyo muna yung pera, tsaka natin pag-aralan. Oo, tama. Ganun yun talaga. Ganun pagka ganitong klaseng insidente. At saka hindi po least guilty, Opo. Ang pwedeng mag-state witness, yung not most guilty. So pwedeng... Yun ang mali ng iba eh. So yung pwedeng not most hindi guilty, list... ang pwedeng... Hindi. Hindi. So yung, pwedeng basta less lang. Oo. Ang hindi pwede yung pinaka-guilty. Yes. Yun ang hindi pwede. Okay. Basta hindi ka lang ang pinaka-guilty. Hindi ikaw ang pinaka-most guilty, pwede ka maging state witness. Yan ang patakaran. Yan ang patakaran. Sir, yung sinasabi po ninyo na parang kulang pa kasi yung kwento ng mga Diskaya, ano po yung nakikita ninyong loophole or yung pampuno na hinahanap po ninyo? Kasi may suspecha kami na inedit yung affidavit eh. Okay. So not only that, we have to verify the statements. Hindi pwedeng kung ano sinabi nila, tanggapin na natin, pa state witness na kayo. Dahil nagustuhan namin na sinabi ninyo. Hindi mo ba? Gagastusan pa sila ng pamahalaan eh. Imagine mo, saksakan ang daming pera nila at saksakan ang daming supposed to be allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastusan pa sila ng pamahalaan. Di ba napaka-unfair sa mga kababayan natin yun? So, ba't ako papayag basta-basta? We have to verify the statements na mga sinasabi nila muna. So SP, kayo rin napansin ba ninyo na yun daw timeline tipong hindi nagsimula from the very beginning at parang nag-jump na to Pinili. yung years na pili? Ay, oo. Pareho nun. Paano naman ako, ewan ko kung paano naniniwala yung dating chairman eh. Kasi nung nandito sa Senate yan, nung tinatanong namin, ang sinabi, nagsimula raw sila sa public polls at saka sa
sa ganyang transaksyon sa gobyerno noong 2016. Di ba, nung tinatanong ko, so panahon ng Duterte, at yung pick-up, appointed ng Duterte, pinigil na nga ako ng chairman noon natatandaan nyo. Anyway, dahil naubos na yung oras ko. Pero, pagdating sa House, ang pinagyayabang nila, nag-umpisa raw sila panahon ni Gloria Macapagal, kaya marami raw silang ipon, marami raw silang pera. Di ba? Gloria Macapagal, pagkatapos Noynoy Aquino, panahon din daw. Pagkatapos kay President Marcos daw. Asan yung kay Duterte? Asan yung panahon ni Duterte? Ba't di niya binabanggit? Sabi kasi ng Diba? lawyer ng mga Sino? Diskaya SP, yun lang yun nasa affidavit. So yun lang daw hinihingi in Ayun 2022. Ayun. Bob, so yun lang pinag-uusapan. Yun ang tinatanong di ba? Hindi ba edited yun? Okay. SP, hihirit pa ako ng isa tungkol dun sa, syempre, may Senate Committee on Ethics tayo, Ethics Committee sa Senado, no? Mainit na usapin yung tungkol sa campaign contribution na natanggap ng ilang mga kumandidato in the past, ano? Nagkataon yung ilan doon. Yung pinakamainit doon ay miyembro ng Senado, no? Ano po ang inyong dyan? Pwede ba talagang ito'y talakayin ng Ethics Committee? Kung may magko-complain, Okay. pwede. Kung kahit na hindi senador, hindi kapwa senador, ordinary concerned citizen mag-file ng complaint, pwede yun, iti-take up namin. Ang isa lang problema ko ngayon, wala pang tumatanggap ng Committee on Ethics So, wala pa kaming chairman. Yeah. Ngayon, nung araw, ako chairman. Ako, Senate President ako. Hindi ako pwedeng mag-chair ng ngayon, bagamat ganun, ang COMELEC, ang alam ko, ay nag-iimbestiga na. Oh, yes. Ang COMELEC ay, ang COMELEC ay nagpadala na sa kanila ng show cause order. Doon sa mga nabanggit na may mga transaksyon, doon sa nabanggit na may contribution na binigay, na ngayon lumalabas na sa top 15 na mga kontratistang may ghost projects sa gobyerno. Ganon, yun ang sitwasyon ngayon. So pinagsasagot sila ng COMELEC. So kung tutuusin, kung wala naman nagpapile dito sa amin, natin COMELEC kung masikaso noon. Yeah. Yun nga isa sa mga dahilan, kaya nga, Joey, Maricel, Chiki, kaya nagkaroon din ng kagustuhan ng aming mga kasamahan dito na magkaroon ng palitan ng leadership. Yes. Sapagkat parang dahil yung mga leader namin ay may mga aligasyon, parang napapagitna ang Senado. At ang Senado ang nasasabi, kasama ng reputasyon ng Senado, baksak na yung ganyan, di kami di ba, wala nang tiwala, ganyan. Sabi namin, teka muna, siguro mabuti pa nga yung nagkaroon tayo ng change of leadership para mawala yung problema na yon. At magkaroon ng pagkakataon itong mga inaakusahan na kasama namin na mai-address nila itong problema na to, na maharap nila itong mga aligasyon sa kanila at akusasyon sa kanila. Okay. Sir, walang uma-arbor ng Ethics Committee? Bakante pa ba? Bakante. Wala, bakante pa Siyempre, pag-aaralan namin mabuti kung sino ang pinakabagay doon. At sa ngayon, kung ako tatanungin, ang kandidato ko, si Senator Pangilinan, Francis Pangilinan. Medyo gitnang-gitna yun. Gitna. Neutral yun. Gitnang-gitna yun Yes, Opo. Di ba? Oo, yun. Kaya alam din natin yun. Kaya mabuti na rin yun. Ako as Senate President, bagong upo ako, although I've been here for 4.5 years, I've been very cautious even before. Kaya dito, lalo sa paggastos ng pera ng taong bayan, pati sa mga aksyon na ganito, katulad nun, magre-recommend ka ng state witness, pipilitin mong ilagay yung isang contemnor sa isang lugar. Yung mga gano'n, nag-iingat muna ako, caution muna, kasi paano kung itutulak na yung Diskaya gawing state witness ng may mga sabit, di ba? O katulad yan, yung kanilang kumpanya, yung St. Gerard, iyon ang number one contractor nung 2016 to 2022. Okay. Yun pa yung blanco. Number one yun. Kwento, Number one. Oo. Ako
Hindi ba? Oh, yes. O paano mo ako mapapagpirma bigla yun? Verify muna. Tama Pag-aralan muna, verify muna. Wag sila magalit sa akin dahil ayokong i-endorse kagad. Tapos sabi pa ni Boeing, di ba sabi ni Boeing, hindi pwede. Solin nyo muna lahat ang ninakaw nyo. Yan. Ayun pala. Okay. Oo. Naku, may huling hirit ako. Kaya lang, Oo. maintindihan ko naman si SP kung hindi niya sasagutin. Sige. Ano ba kasi yan? Hindi, kasi, alam nyo, SP, kami ay nag-overtime kasi nakaantabay kami sa lower house. Meron ka bang naririnig sa mababang kapulungan na nagaganap doon at nakabantay ang mga media doon hanggang Na kami oras na to. nakuhang info si Sir. Ano sabi? Kayo nga po tinatanong eh. Baka lang naman. Ha? Ano daw? May palitan ba doon, Tito Sen? Ano ba nangyayari sa baba? Ano daw? May palitan? Nag-aantabay yung mga media doon eh. May palitan. May palitan din. Akala ko wala kaming naririnig na gano'n. Wala kaming babalitaan gano'n. Okay. If ever. Sige po. Maraming salamat po for joining Thank you. Senate President Tito Thank you very Soto. much. Thank you. Salamat Salamat. po. Buhay po kayo.